Magandang araw sa lahat. Isang mabiyayang pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Patuloy po tayong nakatunghay sa ating Biblia, ang Sasagot Church of the Firstborn Evangelistic Program. At sa araw pong ito ay pasisimulan natin ang tatawagin nating paksa na Salvation Series. Tayo po ay magtatalakay ng Series number 1 na ang katanungan po sa paksang ito ay ano ang kaligtasang itinuturo ng Biblia? Sa katanungan pong ito ay patuloy po nating matutunghayan na Biblia po ang sasagot. So sa ating pagsisimula po ng seryeng ito, ano po ba ang pinakakahulugan ng salitang kaligtasan sa banal na kasulatan? Tayo po ay pupunta sa aklat ng Lucas sa Kapitulo 1, chapter 1, verse 76. Oo, at ikaw, sanggol, ang tinutukoy po ritong sanggol ay walang iba po si Juan Bautista. Tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon. Ito po ang fulfillment o katuparan ng nabanggit sa Matthew chapter 17, verse 11, that Elias must comes first to restore all things. So ang unang bahagi po ng Malakay chapter 4 muli, verse 6 ay kinakatawanan or pinupulfill sa buhay po ni Juan Bautista upang ihanda ang kanyang mga daan. Ang daan po ng unang pagparito ng Panginoon ang tinutukoy dito, mga kapatid, sa mga tagapanood. Sa verse 77, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan. So, sino po ang bayan na tinutukoy dito sa talatang ito? Sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. So mga kapatid, ang kaligtasan po ay binibigyan ng banal na kasulatan ng kahulugan na pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pagpapatawad sa kasalanan ng bayan. Uulitin ko po, sino po ang bayan ng Diyos? Mababasa po natin sa aklat ng Romans chapter 9 verse 25. Ganito po ang sinasabi. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin ko ang aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. So wala pong ibang tinutukoy dito na bayang pagpapakilanlan ng kaligtasan, kundi tayo ng mga tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo, tayo ng mga sumampalataya sa sinugo ng Ama na dilit ibang ating Panginoon. Tatawagin tayong kanyang bayan na hindi niya dating bayan, tayo tatawagin niyang iniibig na hindi dating iniibig. So mga kapatid, mga tagapanood, ito po ay napakalaking biyaya sa atin na matawag tayong bayan ng Diyos, matawag tayong iniibig ng Diyos. Maging sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 16, ganito po ang pagkakasabi. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. So tayo po ng mga sumasampalataya sa mga salita ng Diyos ay tinawag pong templo ng Diyos. At sa katawang lupang ito, sa ating kaloob-looban, dito po mananahan ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu. At lalakad ako sa kanila. So ibig sabihin mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito, hindi na tayo ang lalakad sa ating sariling mga paa, kapag pinag-uusapan natin ang mga espiritual na bagay sa panahon na tayo'y panananganan ng Santong Espiritu. At ako'y magiging kanilang Diyos dahil dati tayong mananamba ng Diyos-Diyosan, ngunit nang tayo'y pananganan ng Espiritu Santo, buhat nang tayo ay sumampalataya at matawag na bayan ng Diyos at kanyang iniibig, ay sa panahon na yon tayo ay naging bahagi ng mga mananamba sa Espiritu at katotohanan sa iisang Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At sila'y magiging aking bayan. So malinaw po na ipinapakita sa banal na kasulatan
na walang ibang bayang tinutukoy rito sa verse 77 sa aklat ng Lucas chapter 1 na ipapakilala ng Diyos ang kaligtasan kundi tayo ng mga sumampalataya sa biyayang ito. Sa pagpapatuloy po sa aklat ng Lucas sa verse 78, dahil sa magiliw na habag, yung magiliw na habag po dito ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos po ang tinutukoy. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin. Sino po yung sa atin? Ang bayan ng Diyos na hindi lamang ito ang literal na Israel, kundi tayo ng mga tinawag sa kaligtasan ito. Sa verse 79, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Paano ang tao na lugmok sa kadiliman? So pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na series natin. Subalit, kagaya ng sinabi sa verse 77, ang kaligtasang ating pinag-uusapan, ito'y ipinakikilala ng Diyos sa atin na kanyang naging bayan dahil sa ilalim ng kanyang biyaya. Kailangan po natin ang kaligtasang ito dahil bago dumating ang kaligtasang ipinakikilala ngayon ng Diyos sa lahat, ay nasa kalagayan tayong lugmok sa kadiliman at nasa kamatayan. Kaya't ang kaligtasan po, gaya ng sinabi sa mga unang talata, ito po'y pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At kung ito'y pagpapatawad po sa ating mga kasalanan, ang liwanag po ay dumarating sa kanila na pumapasok sa kaligtasang ito. So pag-usapan po natin sa ibang pagkakataon ng tungkol sa pagkalugmok sa kadilimang ito upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. So ang kaligtasang ipinakikilala po sa atin ng banal na Diyos ay hindi lamang po magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, kundi i-guide tayo nito, igigiya tayo nito sa daan ng kapayapaan. Kung kaya't huwag nating baliwalain ang biyayang ito na galing sa Diyos. Gaya ng nasusulat sa 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 1, we then, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. So nawa ang kaligtasang ito na ngayon na ipinapaunawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa banal na kasulatan na ating taglay-taglay ngayon, na wag nating baliwalain ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagsugo niya ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa versikulo 2, for He says, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the time accepted. Behold, now is the day of salvation. So salamat sa buhay ng Diyos sapagkat ang panahong ating kinabubuhayan, ito yung tumpak na panahon na ang Diyos ay nagsasagawa ng kanyang kaligtasan. Kung kaya sino mang nakakarinig ngayon ng paksang ito, ay nawa bigyang daan natin sa ating mga buhay ang pagliligtas ng Diyos. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18, ito po ang sinasabi, tungkol sa kaligtasan na ating pinag-uusapan, na inyong nalalamang kayo'y tinubos. So yung salitang tinubos po rito, ang salitang katubusan po rito, ay merong kaugnayan sa kaligtasan na ating tinanggap buhat ng tayo ay nagsisampalataya. So mga kapatid, hindi natin pag-uusapan ng detalyado ngayon ang tungkol sa redemption. Ang ating binabasa sa mga kasulatan ngayon ay kung ano ang pinakakahulugan ng salitang kaligtasan sa banal na kasulatan. Ang iba ay ating tatalakayin sa mga susunod na pagkakataon. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. So, ibig sabihin po, ang kaligtasang ating tinanggap na galing sa Diyos ay hindi po natin ito tatanggapin dahil sa anumang mga bagay dito sa ibabaw ng lupa na ating nalalaman.
hindi po ng mga kayamanan, hindi po ng mga magagarang damit, magagarang sasakyan, hindi po ng anumang mga asset na mayroon tayo. Ang kaligtasan po, sabi rito sa verse 19, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungi sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. So hindi po sa ano pa mang mga bagay darating ang kaligtasan sa isang taong nauuhaw sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito po'y sa pamamagitan lamang ng mahalagang dugo ng ating Panginoon na nabubo sa krus ng Kalbaryo upang kung sino man ang sumampalataya ay sila'y makakaranas ng